mainit po yung 777 po ninyo na ibinunyag. Ano po? Saan po man nanggaling yon? Paano nyo na-discover yon? At syempre yung Malma po, yung ilang mga kongresista, mga mambabatas, hindi po ba nanganib kayo doon sa 777? 777 scheme. Alam mo yung 77, sabihin ko na lang, isa na lang sasabihin kong word. O kaya yung, siguro babanggitin ko lang, very reliable sources. Galing naman ako sa Philippine National Police. Galing din ako I was the head of the CIDG. Alam ko naman kung ano yung credible na information at ano yung reliable na informant. So, my informant are highly reliable at very credible. And I have validated the information several times. At talagang confirm yun. Kaya ang lakas ng loob ko ilabas yun. Kasi kung hindi mo ilalabas yun, hindi malalaman ng tao na gano'n na pala katindi ang corruption. Pero isa lang yan eh. In fact, maliit pa nga yun eh. Yung 7-7 na yun eh. Iba pa nga yung 30-30-30. Yung 30-30-30, ano po yun? Well, I don't 30-30-30 naman. Ito naman yung host. Kung ikaw yung host district, you don't get 777, 21 million. You get 90 million. Kaya namomblema yung mga regional directors. Mag-uusap ngayon, nagkakaroon ng interagency meeting, yung mga regional directors. Otherwise, magdodoble-doble yung mga beneficiaries nila. Kaya namomblema rin sila. Alam mo, marami ang mga hindi naniwala na mahahabol nila. Pero nahabol pa rin nila bago magtapos ang linggo. Gaya ng sabi ni Sec. Jen, hinihintay niya yung 4th impeachment complaint. Ayan na nga, ang 4th, ito yung tinatawag nilang fast track na mode kung saan 1/3. So, you know, you have 215 who signed out of 300 plus. So, definitely more than 1/3 because they only needed 102. 102. Ang galing nilang magtago ng mga meeting nila, no? Bilis, no? Oo, mabilis. At saka walang nakaamoy. Pero talagang popcorn viewing. And that's something we need to find out and wait for. Anong gagawin ng Senado? How will they act on this? Oo That's nga. really the next question. Correct. Kasi iba pa ang boto ng Senado. Right. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinatawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito, alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Diba? Kasi yung podong inilaan dito, baka makuha na. Diba? Nakukuha po ninyo. Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Diba? Pero ang importante, nasalig ko yun para hindi kayo mawalan. Kayo naman, inaaway nyo yung mga quadcom natin. Sinasabihan nyo pa sila na mga mukhang pera, mga crocodile. Hindi sila ganun. Oo. Like yan si Dan Fernandez, hindi siya uhaw sa power, hindi siya nagpa-power tripping. Oo. At saka hindi siya manyak, o mabait na tao yan. Oo, talaga maaasahan talaga, magaling siya sa English, tsaka sa grammar. Oo, maganda yung grammar niya talaga, as in, matalino, talagang may utak talaga siya. May utak talaga siya. Oo, tsaka mabait sa kapwa, nagpapaligo na matanda. Oo, hindi siya yung parang nagpapalipaligo lang talaga siya doon. Hindi siya yung mga gawa-gawa lang eksena. Talagang may puso talaga si Juan sa lahat. Oo, si Dan Fernandez, talagang perfect talaga yung taong yan.
Ang galing nga niya, ganda ng aura niya talaga. Kung makatingin siya doon sa babae dati na antag dito, iniimbestigahan niya, talagang walang pagnanasa, talagang trabaho lang talaga. Oo, hindi siya bayaran. Oo, hindi siya kumakapit sa may power para magkaroon ng power. Ganyan si Dan Fernandez. Oo. Tsaka si Paduano, naku, ang hina-hina ng boses niya. Talagang utak parati ginagamit niya, hindi dinadaan sa sigaw, hindi parating high blood, hindi amoy lupa, ganon siya talagang ginawa talaga yung Quadcom na yan para, alam mo, in aid for legislation. Oo. At hindi yung para ginawa yung ma-probe na yan, yung mga hearing na yan para maglinis-linisan sila. Hindi nila gagawin yan kasi mabubuti silang tao. Oo, mabubuti silang tao. Pati si Ace Barba, napaka-perfect talaga niya. Mahal na mahal talaga ng mga tao yan. Oo, ginawa talaga yung hearing na yan para talagang, alam mo yun, mapaganda pa ang Pilipinas. Hindi para sa sarili nila yan. Oo, hindi yung para magkulang yung mga vlogger na parang iko-contempt nila, ihaharas nila ng ganyan para tumahimik na sila para makapagnakaw. Hindi nila gagawin yan kasi mabubuti silang